Mga karos, good morning po. Good morning. Welcome back po muli dito sa aming channel. Another house improvement update po ulit ngayong araw po ng Biyernes, bali January 9. So project update mga karos, yung finishing project natin dito sa phase 3. Ayan, may magkakabit po ng mga aluminum doon, yung grupo nila Master Batang. Tapos yung project naman natin dito sa phase 4, magde-deploy tayo ng tao ron para po sa paint works ng ating roofing trusses at saka yung gate, para kapag halos na pinturahan na, may papakabit na po natin yung WPC planks. Ayan, pupunta rin tayo sa mga ibang ongoing project mga karos, kaya samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Magandang araw sa mga client owner namin. Ayan, nandito tayo sa phase 3. Poy, good morning. Tsaka kay Bilog, good morning. Yan yung ating legendary na handamyo. Ilang taon na sa amin yan, siguro 7 years na. So yun, dadaling ko po yan, pakisara na lang, dadaling ko po yan sa project natin sa phase 4 para magamit po nila Master Dindo, kasi magpipintura sila Master Dindo nung parang pinaka magiging ceiling ng bubong. So yung update dito mga ka-Rohouse, ito yung dahilan nga kung bakit natin nilagyan ng additional wall. Wala sa plano to, pero ano po namin to, i-contest na lang namin po sa opisina. Kasi tingnan nyo naman, kapag ka nagpa-extension ho kasi to, talagang ano naman po, mabablock naman po nila ng wall yan. Ang purpose nga, ulitin ko lang, is yung tubig tatagos po yan dito. So kapag umuulan, lagi may leak dyan. Hindi po natin yun, hindi po natin yung magagamot. So kapag ka natapos sila dyan, ipapaliwanag ko rin pag umakyat po ako dyan sa taas, once na matapos po nila yan. So ipapaliwanag din natin. So yung framing dito, pinatigil ko muna. Tapos yung magiging pintuan dito, ito na yung hamba. So gamit po yung 2x3 and 3/4 by 3/4. Ayan. Ceiling framing. So bago magpa-ceiling framing, kailangan okay na muna yung mga header. So tsaka okay na rin po yung sa baba, para kapag nagpa-install ng tiles, halos okay na. Tapos yung ceiling framing naman, halos okay na po yung dito. So yung header naman sa TNB, okay lang siya maiwan, gawa ng ibang part naman po yan. Bali sa darating na linggo, yan, pupunta yata sila client dito, tsaka sila Sir Danmark, para mapag-usapan na rin po yung regarding po dun sa water infiltration. Tapos update nga pala sa semento natin, 2, 4, 6, 8, 11 na lang pala semento rito. Yan, 11. Pero yung adhesive natin, yan, marami pa. Ay hindi, 13 pala, yun pa yun nasa ilalim. Yan, bali ang gagawin na trabaho nila rito. Hoy, mag-asin, ano ba kayo ron? Plastering? Plastering pa rin sa taas. Itutuloy yung palitada. Balik kahapon, nakapag ano po sila ng sukalo dyan, nakapag asintada, sukalo. Yan, pagpatuloy po nila yung plastering, para kapag natapos, makakapag waterproofing, then makakapag concrete topping. So si waterproofing ng slab, 1 day process yon. So kapag na pinturahan ng umaga or na-applyan ng waterproofing, ang concrete topping niya kinabukasan, para yung effectivity ng waterproofing ay kumapit po talaga sa concrete. So after kinabukasan yun, kailangan galawin. Yan, sa phase 4 tayo. Yan sila Master Batang, mamaya pa yan dito sa phase 3 mag-install. So kukontakin na lang po nila ako. Tara. Okay, dito na tayo. Master Dindo, morning. Morning! Tsaka kay Kuya Rigor, morning po. Itatabi ko lang. Natin diretso, Brad. Kahit ba ganyan kataas yung ceiling, maabot man yan? Kaya? Abot na. Puti rin din. Okay, bali ang assignment namin dito, itong mga bakal ay mga naka-primer na. So kailangan lang po itong masilyahin. So ito, yung yan. So sa tubular po kasi, hindi naman po yan nawe-welding ng buo, lalo-lalo na kapag ganito na nakapasok na rito sa sa pinaka-framing. So ang dahilan niyan, hindi na po siya maliliha kapag pinol weld, hindi siya maliliha. Siguro ang nawe-welding lang dyan yung mga gilid-gilid tsaka yung kanto.
So ayan, kailangan po yung masilyahin. Yan, pero kapag ka naka-flash siya sa frame, kagaya nito, yan, naka-flash siya sa frame. So ayan, ano po siya. Yan, yan, full weld. So dito sa bare finish ng aming contract, pinturado po yung mga roofing trusses at saka itong gate and grills. So pinturado po siya. Ang hindi lang po gagalawin dito yung existing na wall na inabot natin dyan. So hindi pa po kasama sa contract namin to. Yan, kapag nagpa-overall po paint po si client, ayan, bali maan po siya. Malalagyan siya ng masilya at malalagyan ng pintura. Yan, bali dito si Kuya Boy, susunod po siya rito kasi ikakabit niya po yung breaker dito at saka maglalagay po siya ng electrical wiring. So wala pa siyang wiring dito. Yan, maglalagay po siya. Tapos ito na nga po pala, hindi na ako nakapag-video rito kahapon dahil hindi ako nakapasok. So ito na po yung pinaka-opening niya. So dito kasi banda, sako pa po ng kwarto din. Yan, kwarto, 3 meters. So magkakaroon po siya ng drywall partition pagdating dito. Tapos ito naman, isa mangyayari rito, isa magiging sliding door. So French type po yung paggagawa ni client. Feeling ko naman kami yung tatapos nito. Yan, nagpasa na ako ng quotation sa kanila para kung sakali magkasundo po kami, yan, dire-diretso na po to for finishing na. So ito is swing door ang ipalalagay nila rito. Tapos nandito yung kanyang TV area. Tapos pagpasok ng pinto, may bar counter. Yun po yung disenyo ni client. So may bar counter po dyan. Yan, ito yung empty yung breaker. So wala pa. So kasama sa electrical wiring natin yung dalawang aircon dun sa taas sa kusina at saka doon sa TNB. Tapos ang gagawin ni Master Dindo rito, yan, pipinturahan niya po ito. Kuya, may pang primer ba kayong dala? Meron pa dyan ano? Puti. Yung Davies. Konto, meron pa naman. Hindi, ibig ko sabihin yung extras. Extract may may dala ka dyan. Sige. Meron kasing part na walang masyadong primer. Sige, pero mamaya magdadala pa rin po ako, kuya. Meron to, Dok. Dadala ako mamaya. So ano lang kuya, yung ceiling at saka baka lang. So hindi kasama tong mga Pero ito, tama na itong yung siding kasama po yan, kasama. Pati ito basta yung Sige. So ito yung update dito, silang dalawa muna. Kasi pinull out ko silang dalawa doon dahil may gagawa po ron. Gagawa sila Master Bata ngayon sa project sa Phase 3. Okay, yan na. Ito yung susi. Salamat kayo. Okay na kuya, tara. Dito tayo sa Tansa Garden Premier Project. Ayan na. Good morning nga pala kila client owner. So dito sa mga poste may layout na para sa installation ng tiles. Si Kuya Richard, good morning po Kuya Richard. Good morning. Ayan, bali kinuha ni Kuya Richard yung pinaka ibabaw, pababa. Kailangan lahat yon is 30 cm installation. So dito magkakaroon ng siroho. Kapag inad po kasi natin to, ang kalalabasan ng ending nito is 210 cm. Since nasa 200 cm lang po yung height ng ating poste, so magkakaroon talaga siya ng zero, pero sa baba na lang. Ito po yung ginamit na tiles. Yan, pinakaharap lang po. So dire-diretso na po yan hanggang sa taas. Tapos ang mahuhuling malagyan po ng tiles yung baba at saka yung taas. May tansi na. May tansi. Kuya Boy, morning po Kuya Boy. Good morning. Ayan. So bago i-prepare to, kailangan mauna muna yung mga nasa ilalim. So electrical, yung sa PVC, water line, tsaka yung floor drainage. May floor drain tayo dito banda sa dulo. Yung sa dulo. Kuya Doming, morning po. Kuya Sandy at saka si Irasti dito. Good morning. So ito yung magiging layout po ng pinakabahay nitong pine tree. So 80 by 80 po yan. Kaya magtatambak pa sila rito. Tapos after ng tambak, then magano tayo concrete flooring. May gigit. Mapapansin nyo lang meron dito tubo. So yung tubo na yan kasi nag-request sila client na yung pinaka-balcony nila ay may floor drain din. So bukod pa rito sa baba. Yan, meron din po dyan. Tsaka yung sa magiging linya ng sa AC. So kakaroon pa ng linya ng rito, aircon. Pero madali naman na po yun dahil meron na pong abang. Ayan, may abang na tayo dyan, yung floor drain.
Yan. Tansi. Tapos kahapon natuloy yung delivery natin. Ayan, may karagdagan tayong ano po rito, yung graba. Tapos siguro sa sakto na to yung graba natin hanggang doon po sa balcony. Kung magkakaroon pa ng tira, kaya pa yan doon sa lababo, pero feeling ko magkukulang na. So ihabol na lang natin. Yan ang tahimik ng umaga natin dito sa Tansa Garden. So meron nga lang palang makaka-apekto sa design ng harapan ng bahay, no, sa fence, itong tubig. So hindi naman po natin to pwedeng ilipat sa loob. So hindi na rin naman natin may lilipat yung location niya. Kasi Indian na lang po talaga. Tapos yung kinakabit pala ni Kuya Richard na yan, check natin yung pinangkakabit niya. Yan o. Pansin nyo yung ang kapit o. Purong adhesive po to pag sa pader. Hindi po kami gumagamit ng may halong semento. Yan kasi nababawasan po yung kanyang yung addition niya o yung bisa para kumapit dun sa concrete cement. So purong adhesive. Tapos ang ginagamit namin is ABC na adhesive cement. So yung tiles na kinakabit ni Kuya Richard, yun din po yung ikakabit din, no? Yan. Tapos ang may iba lang is yun dito, yung tiles para rito. So ang nangyari kasi niyan, yung unang pinili na nila na tiles para rito ay konti lang yung stock. So anong nangyari, pumili na lang kami ng isa pang pwedeng ilagay po dyan sa cladding at saka sa poste. So mas marami yung napili namin para sa poste. So ang mga lalagyan pa niyan, yun dito pa. Ayan, dito sa gilid. Ayan, doon pa yung mga lalagyan. So ayan yung mga magiging disenyo ng bahay kapag natapos. Okay, ito lang po muna yung update. So pag napormahan na po yung concrete flooring natin dyan, nalagyan na ng buhos. So sa mga susunod na araw, ayan nagtatayo na sila ng mga pamorma, coco lumber, para naman malagyan natin ng preparasyon itong slab para dito sa balcony. Okay. Bale, ito mga karos, nasa biyahe na ulit tayo. So papunta sana tayo ng Anyana Bel Air East muna sana ngayong umaga. Kasi pupunta sana sila client owner. Yun nga lang, masama yung pakiramdam ni ma'am. Yan, ma'am, pagaling po kayo. Yan, uso talagang ngayon, mga sakit. Kasi medyo malamig pa rin po ang panahon. Medyo paurong nga, kasi nung nakaraan December, sobrang lamig. Normal lang yung weather ng December medyo mainit pa nga Kasi itong area namin dito sa Cavite, talagang literal na mainit dito. Yan, lalo na sa Pampanga. Yan ngayon, January, malamig pa rin, taglamig, lalo na paggabi. So ayun, bali, hindi muna ako dediretso dito. Pupunta muna ako sa ANS Lamp, sa may tabi ng Wilcon, sa may Kalayaan. Yan, bibili na rin tayo ng pin light para dun sa bagong project natin sa Phase 3. Kasi may schedule na tayo doon para sa PVC panel installation. Medyo dumidilim na yung loob ng bahay. Tapos balita ko yung nabasag na ilaw para doon sa finishing project natin ay nandyan na. Yan, na-deliver na. So may nabasag po kasing ilaw yung mga workers natin doon. Walang umaamin kung sino. Alam nga naman hindi natin actionan. So ito, kailangan natin bumili ng mga spare, so para may kabit na. So sakto, malapit na tayo dito sa finishing installation. Sakto lang, nandiyan na yung ilaw, dumating na. Ganda ng weather natin, sarap magbiyahe pag ganito Let's go. Okay, dito na tayo sa ANS Lamps. So ito yung nabasag, dalawa, para to sa bar counter. Ang tagal din sir Talagang Pag-order kasi mga 2 to 3 weeks din. Puro babasagin kasi yung napili ni client doon. Tapos ito naman yung pin light para sa bagong project. Ano po siya, 9 watts na 3 colors, tricolor. Ito yung presyo ng salamin na nabasag. 1.6 din. Thank you. Tama. Thank you, sir. Tapos ito naman yung presyo ng 22 na pin lights para dun sa bagong project. 4,950. Yan. Puro 3-way po yan.
Panalo na yan sa 225 pesos isa. Yan, mura na yan dito. Sa mga ibang bilihan po, nasa 300 or less than 400 pa po yan. Maganda rin po talaga na nabibisita po yung bahay ng may-ari pagka nagpapagawa. Pero meron din po kasi talaga umaasa na lang sa plano or di kaya umaasa dun sa gumagawa. May mga ganong klase ng mga kliyente. So yung iba, stress free, kumbaga wala nang hassle. So nakaano na lang po sa perspective and plan. Kumbaga doon na lang po yun na yung batayan nila. So dito ang may konting mga pagbabago. So yung outlet, gusto sana nila maitago to yung mga sakit. Marami kaming pwedeng i-suggest. Pero itong linya para sa internet baka hindi na talaga. Hindi na natin to maitatago pa. So pwede naman to yung kapag yung modem nandito na, depende sa laki. Kung medyo malaki baka hindi natin matago. Pero kapag nandito yung modem, pwede po natin nandito yan na naka-cover para hindi makikita yung pinakalinya. Tapos isang bagay din kung bakit sila pupunta ngayon, para makita nila yung actual na magiging sukat nito kasi maliit na. Banggit ko po to lagi sa vlog kapag naglagay tayo ng bar counter, baka maliit na po yung space papunta rito sa kusina. Yan. Medyo maliit na nga lang kasi may refrigerator pa. Pero kapag sinalpak naman yung ref dyan patagilid, yun lang yung kailangan natin na makuha na space. Pero dito kahapon nung nagpunta ako kila Master Batang, meron na kaming mga idea and plan para po rito. Pero mas gusto na nga lang makita ni client yung magiging actual. So ito kasi yung pwedeng makompromise Dapat hanggang dito lang yung space ng bar counter. Kaya, kasi ito pinaka magiging dining area. Baka masakop na po ng husto. Yan. Update tayo sa taas. Tayo. Adonis, morning. Good morning. Ayan pala kinakabit na ni Adonis Philip, morning. Good morning po. Yan. Kuya, meron tayong pinapahid dito pero wala pa akong on-hand. Yun yung parang sealant. Sila na lang yan ito. So, papadeliver muna ako. Pero hindi yan inaano kuya. Hindi pang masilya nilalagay dyan. Hindi na ang kasarap na ito, boss. Aha. Master Jojo, good morning. Good morning. Morning. Tapos dito si Louie. Louie, good morning. Good morning. Good. So yung ginamit na tiles dito, plain tiles lang po yung ivory. Ayan po yung ginamit dyan. Tapos yung wall accent, so ito po siya. Ito yung sa wall accent. Tapos syempre, ang gamit din ni Louie rito is purong adhesive din po ito. Medyo matrabaho nga lang po ito kapag hinahalo. Pero ginagamitan pa nito para sigurado. Halong-halo. Ayan, ivory tiles. Yan ang combination color dito. Tapos yung cabinet, ito na nga po pala yung cabinet. Bali mga handle na lang po ito. Ito. Papya. Yun. Yan, bali. 6 na shelves pala makikita natin dito. Yan. Tapos yung detalye na materialis na ginamit dito sa concealed hinges, bali ano na po siya, yung soft close. Yan, dito lang kami sa drawer, hindi na naglagay ng soft close. Para matibay. Yan, yung binubuo na ni Master Jojo yun dito. Tapos isang bagay pa rito is yung nagka-problema nga kami dito sa wiring. So wala ho kasi to sa unang plano. Bali hinabol na lang nga po ni client na magkaroon din dito. Pero yung gitna, hindi na magkakaroon yung gitna. Pero ito assist meron po dyan. So nawala sa gitna po yung wiring namin, yun ay nabutasan na. So isip na lang kami ng ibang paraan para baka kayanin po sa ilaw, 2 layer. Nga lang, pag nangyari yun, ito, tatamaan naman po nito. Kaya kailangan din pupunta ni client dito para doon sa mga revision din.
may isa ayos po natin. So itong cabinet ito para doon sa kabila. Walang ano to doon ha. Walang kornisa to. Walang kwarto lang yan. Kwarto CR. Tsaka sa dining area. Nagmukha tuloy high ceiling to. Na natanggal yun dito, no? Yan. Lalay lang sa materyales. Tapos kapag makaluwag-luwag po si Adonis, medyo marami pa po siyang gagawin dito. Yung mga gate natin, yan, naasikasuhin niya pa yan. Tapos ito, papa-assemble ko na to sa kanya. Para hindi na po kami gumagamit nung dun banda sa loob. So, para maiwasan na po natin yung paggamit. So, ito, papasikaso na natin. Yung iba kasi mga gamit nila nandito pa sa loob. Mas malinis sana kung may ilalabas na namin. Yung buhangin, bistay na yan. Siguro next month dadami na po kami dito. Kasama na yung ibang mga pintor. Bago siguro matapos tong ano na to. Bago matapos tong buwan ng January. Na medyo madami na. Yan. Kalat. Yung panamba kasi namin konti pa, kaya hindi ko pa po ito pinapa-schedule. Yung kapag ka medyo madami na, para sulit na sulit. At mas maganda nga kung may sobra pa, para sulit talaga yung pahakot. Ito, basura. Napapansin ko lang, may mga dumadaan na truck dito pero parang hindi inahakot. Okay lang, inahakot naman to sa Lumina. Dadaling ko ulit sa Lumina to. Yan. Naging issue rin namin yan doon sa kabila, na hindi ko kinukuha talaga. Okay lang. So ito muna yung update dito. Kaya magtatagal na ako rito hanggang mamayang hapon. Tapos didiretso ako sa Lumina Phase 3 para magbigay ng update dun sa aluminum kitchen cabinet, tsaka yung ibang mga aluminum pan na pinapakabit natin kila Master Batang para dun sa project. Yung bintana nga pala rito magiging owning type. Tapos ito, pinag-iisipan pa ni client kung paano yung opening. Bawal kasi yung window grills or yung grills na nasa labas na naka-install. Kailangan nasa loob. Kung nasa loob yung grills na ilalagay, yung door grill, malamang ang opening nito palabas. Pero kung screen door yan, screen door, opening niyan pa loob. So i-confirm po muna natin. So yung owning sa kabila, tapos ito glass door. Ito mga karos, habang break time, yan, sasagot tayo ng ilan sa mga comment. Ito mula sa viewers and subscriber natin, ito yung comment niya. Yan, maraming salamat po sa ganitong klaseng comment. Pero sa amin po naman kasi, nagpapaalam naman sila kung okay lang ba na nakasapatos, nakachinelas, kasi kahit naman po ako, kahit naman po kami, pag nagtatrabaho, pagdating po sa loob, nagsasapatos, nagchinelas naman po tayo. So, ibig ko sabihin lang dito, itong mga part ng ganitong klaseng senaryo na pinapasok pa nila dahil malinis na, hindi pa naman po kasi as in na malinis pa po yung area. So, marami pang gagawin na doon sa area na yon, tsaka tayo magpapa-general cleaning. At pag nagpa-general cleaning na tayo, hindi na po tayo basta-basta nagpapapasok po ng tao. So, kung di ako na lang or yung isang tao na talagang siya yung naglilinis, kagaya ni Master Dindo at yung may-ari. So, ayun po yan. Maraming salamat sa comment nyo. Meron din po nag-comment dito, nasan daw yung trabahador na sinasabi ko sa vlog na babalik. Okay, ito, bali 50-50 po ito kasi nung pabalik na po sana siya sa amin nung magbagong taon, ang nangyari po kasi hindi siya pinayagan ng kanyang opisina. So ang gusto mangyari, may kapalitan muna siya bago siya alis. Pero syempre, kapag kailangan na talaga natin ng bagong mga manggagawa, hindi na natin siya mahihintay. So tayo naman may nakakausap tayo na dati nating mga workers, pero hindi natin alam kung available po sila. Pero ito kasi nakapag-usap na kami na babalik talaga siya. Yun nga lang, hindi siya pinayagan ng opisina hanggat wala pa po siya talagang kapalit. Ayan po.
May comment din po dito, pag nagpapa-renovation daw po ba, lalo na sa mga subdivision, kinakailangan daw ba talaga ng barangay permit sa municipal? Okay, barangay permit. Ganito kasi yon, hindi ka makakakuha ng requirements kung wala kang barangay permit. Yun yung unang kailangan. So, yung barangay permit, for construction yon. So, pagka kumuha ka ng permit sa barangay, anong purpose? So, for construction po. So, kailangan din po yon para makapag-apply tayo ng construction ban. Ayun, sana nasagot. Ito, medyo matindi yung problema nitong nag-comment. Kasi sabi daw, sa loob daw ng bahay, super matte daw yung nilagay na tiles. Pag sa loob ng bahay, dapat yung pinaka-slight matte lang. Yung parang hindi siya ganun kagaspang. Parang nilagay yata yung pang exterior. So, meron pa daw bang remedyo para mabawas-bawasan daw yung gaspang kasi medyo masakit sa paa kapag nakapaa ka, lumalakad. So, yung mga ganitong klaseng tiles na panglabas, nakapagkabit na kami nito, sobrang gaspang. Kala mo, umapa ka sa liha. Tatapatin ko kayo, wala akong experience kung paano to gagawin na talagang parang mat lang, nakikinis siya. Pero ang naiisip ko dyan is lilihain. Pero sa haba siguro at dami ng lawak ng tiles na pinaglagyan, baka hindi maging enough. Ang para sa akin to, baka palitan na lang. Ito yung comment niya. So, hindi pa kasi ako naka-encounter ng ganito. So, sana noon pa lang bago ikinabit, pinag-isipan mo ng maigi. Diba? Yan sana yung maganda. Shoutout nga po pala kay Sir Arlo Nelly Brilla. Ayan, God bless. Ingat po palagi. Ito, may comment po rito. So, ang sabi niya, bakit marami naman daw pinapalitan, marami daw pong pinabaklas, bakit hindi daw po pinalitan yung pintuan at hindi na rin daw pinaganda pa yung bintana? So, ito yung paliwanag natin dyan. So, dito, lagi na po namin itong pinapaliwanag kung lagi po kayo nanonood sa mga vlog namin. Hindi porket nagpaparenovate tayo dito sa subdivision ng Lumina, ay pwede mo na pong palitan lahat. Pwede mo na po talagang as in baguhin. So, meron po kasi tinatawag po na original facade ang mga bahay po rito. For example, si row house, kailangan nakikita dito yung jalousie or kaya yung steel window. Kahit nagpa-renovate ka, pagkatapos ng renovation, dapat nakikita pa rin. Dapat nakikita pa rin dito yung parang brick tile na design dito sa may frontage. Dapat yung kulay pa rin po ng original na turnover, pag nagpa-renovate ka, nandun pa rin po. So sana dapat yung mga gagamitin na detalye ng mga tiles, ng mga bubong at saka detalye ng mga gate ng ating roofing process sa harapan ng bahay, sana nasa combination color pa rin na pinaka-original facade ng bahay. So sa madaling salita, hindi po pwedeng palitan yung main door kung ano yung inabutan natin at hindi rin po pwedeng palitan yung steel window kung ano po yung inabutan natin doon. So kapag after ng renovation, dapat may pakita pa rin ni client owner yung kanyang mga original na naka-install po dun sa harapan ng bahay after ng renovation. So yun po yung sa madaling salita kasi mapo-forfeit dito yung pagbawi po ng construction ban renovation. Kung sakali pong pa-inspect mo na to sa engineer at hindi nila makita yung mga original na detalye nung unang ginawa yung bahay, so baka hindi mo na po yun mabawi. Kasi kapag babawiin mo yung construction ba, malaking pera pa rin po kasi yun dahil 50,000 yung nilabas mo doon. Refundable naman po yun pagka as in wala kang violation. So sayang naman, ang ginagawa ng iba, pag nabawi na nila, sa kanila pinapapalitan. Sana nakapagbigay po tayo ng sagot dito sa nag-comment. Okay mga karos, back to work tayo. Let's go! Tara! Okay mga karaos, nandito na tayo sa phase 3. Yan, magbibigay na tayo ng update. Nakatapos lang po nila Master Batang na magkabit ng mga aluminum dito. Yan, check natin. Update tayo. Okay, bali ito yung update. So hindi muna tayo nagpapasok ng mga tao natin dito. Bali bukod tanging sila lang yung gumawa. So dati kasi pinagsasabay-sabay ko po sila. So may pintor tapos may installer. Kaya medyo nahihirapan din po sila. So masikip lang naman po kasi yung yung area rin po kasi medyo masikip naman. Kaya mas maigi kung sila lang talaga. So ito, full screen nga pala yan napili ni client dito. Tapos Black Series. So may kulay white nito. Maganda rin yung white kasi maganda rin yung dating. Yan na. May handle sa labas at saka may handle sa loob. Yan, pag magpapagawa kayo ng ganito, palagyan nyo ng handle sa labas. Tsaka sa loob din palagyan niya. Tsaka yung disusi na rin. So lahat naman pag nagpapagawa nito may yung mga disusi na. Kasi ito yung door closer niya.
Yun, buhay na kaagad yung kitchen area natin. So may kulang pa yan. Maglalagay na lang tayo ng pinaka-edging dito, yung kornisa niya. Tapos mas gaganda to kapag nalagay namin yung ilaw. Yung ilaw na pinika po natin doon sa may kawit sa ANS lamps. So para dito po yun. Tapos mas gaganda to kapag nalagyan na po ng LED light dyan tsaka rito. Yan na. Pag nakompleto na yung detalye nito, mas maganda. So bali APC yung pinagawa niya, modular type. So hindi kita yung mga loob. Ito yung loob. Yan, 3 layer dito. Kasi itong area na to para po to sa exhaust fan. Yan. Hindi na kami naglagay ng outlet dito kasi medyo kailangan hiwalay yun. So yung umiinit dito, so naka-bypass na lang po dito yung banda yung kanyang outlet, yung saksakan. Bali dito banda magiging tugang outlet po yan. Yan. So soft close. Ayan, soft close. Dito. Ayan, soft close. Yan, kahit medyo maliit yung space, medyo babawi naman po sa sa cabinet. Yan, kahit pa paano. Yan. Tapos itong area na to, naka-design po sa 60 by 180 para sa refrigerator. Tapos dito yung para sa ilalim ng lababo. Tapos dito open pa. Yan, kahit pa paano may ilalagay pa tayo dyan. Yan, nandito yung kanyang mga pull out. So dito yung sa pull out ng cutlery. Yan, cutlery. Yan, tapos ito naman yung sa pull out basket. Pinggan at baso. Yan. Tapos ito ilalagay na lang sa ilalim. Yan. Yan, dito naman mapupunta yung kanyang water dispenser. Medyo madilim-dilim pa, no? Pero kapag na kompleto, yan, buhay na buhay po yan. Tapos dito naman sa toilet and bathroom, ito po yung pinagawa ni client. So combination naman po to ng frosted glass at saka ito naman po is yung APC. So ganyan po yung combination na pinagawa niya. Tapos ito na yung kanyang vanity na cabinet. So black. Yan, black po yan. Habang nagbablog ako, ilang beses na lobat yung GoPro. Pare, good afternoon. Ayun na. Okay, Ang ganda pare. okay na, shoot mo na ba? Oo, na-shoot ka na. Ang ganda. So hindi pa ka... Ha? Tinama ko to. Bakit? Dapat sa palo ng pinto. Tama naman to. Tama talaga yan. Oo, ganito naman dapat. Pag dito Oo. iikot ka, di ba? Oo, tama to. Pinunta ko na lang sa palo ng pinto. Tama yan yung ganyan. Kaya kapag pag dumagaling Biruhin mo kung ito yung nakabukas na nandito, di ikot ka ng paganyan. gamit. Tama yan pare. Okay. Kahit di mo na sinabi sa akin, kinabit mo na. Ito, sakay pa daw, sabi niya, ano, may lawas tayo dito. Hindi ka pwede magala. Sagad na rin yung frame natin. Hindi, ang usapan natin, di ba, sagad-sagad. Pero kaya niyo bang ikabit ng maayos, Oo. Sige. Hindi, may lawas si konti. Yan doon, sisili ko na lang natin ng konti. Sige. Okay. Ayos. Bago dito. Ganun din. Dito na lang talaga tayo. Ah. Para hindi pantay yun. Yan. Naalala mo naman di ba yun yung nandito siya? Yun nga yun. Bukas na lang. Yeah. Ang hindi ko, nalobat yung camera ko dun doon na lang ako. Yan. Ganda pare. Linis na yan. Ang ganda, ng combination ng dark gray at saka ng puti. Ang Kaya ganda. ilaw na lang. Ilang, ganda. May napansin lang ako ron, pero may mga alignment naman kasi na tinatawag yan. Babalik pa siya. Alignment na lang po yan. So nakikita niya na ganyan. Yan na. Sa pang, ano pa yan? Tapos dito, yun nga. Mas bagay nga to pare kaysa sa magputi. Mas bagay. Mas bagay siya na black. Ang gusto ni Amo. Oo. So yan na. Yung vanity mirror at saka Jojo na yan, Jojo. yung pinaka natin, laboratory. Jojo, dito pa ako bukas. Bukas sila rito. Yan na. Kaunti na to kaunti yung pa lang to Konti na nga lang to. Pasadahan mo na lang yun, kaya skin-coat lang, hindi na kaya ng silikon, yung ulo. Saan banda? Yun. Ito, magkukurnisa kami. Hindi, yun. Di ba? Ano mo na konti ng yung... Ito. Sige, kami na bahala dyan. Konting- Kahit hindi nakasya yung silicone, silicone gun. Yan.
Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, maraming salamat nga po pala sa walang sawa niyo pong suporta. Yan, araw-araw dito po sa panonood dito sa aming vlog at sa aming channel. Tsaka pala mga karos, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pindutin nyo po yung subscribe button. Tapos yung notification bell button, pindutin nyo rin para ma-notify po kayo once na nag-upload na po kami. Ayan, maraming salamat po. Sana madagdagan pa po tayo araw-araw dito sa ating mga viewers. So, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara.